Madalas, grupo kong lumipad. Pero minsan, mag-isa. Okay, so, ang dami ng mga ibon dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Pero paano nga ba ang dapat gawin kung sa bakuran mo napili nitong mapadpad? Maaga pa lang, ang ibong ito nagpapakitang gilas na sa kanyang paghuni. Mula sa mga sanga hanggang sa ilalim ng mga puno, hindi maikakaila na payapa at malaya ang kanilang mundo. Espesyal umano ang lugar na ito dahil ang mailap na hayop na nasa Palawan lang makikita, nagtipon sa isang sanktuaryo. Kabilang dito ang Palawan Peacock Pheasant o Tandikan. Okay, so nandito tayo ngayon sa Birdwing sa Puerto Princesa kung saan meron silang kakaibang setup sa pag-bird watching. Sa Birdwing, tao ang nagtatago sa hide. Wow, ganda ng height. Unang bungad sa amin ang ibon na falcated wren babbler. Isang uri ng ibon na endemic sa Palawan. Okay, so, ang dami ng mga ibon dito. Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Patalon-talon ang ibon sa lupa. Palipat-lipat ng sanga na parang may hinahanap. Humuhuni na parabang kumakanta. Ito ang bird song. Pero maya-maya pa, may dinagit ito sa lupa. Sa di kalayuan, narinig naman namin ang isang huni. Ito na raw ang hinihintay naming tandikan. Itinuturing na isa sa pinakamagandang peacock pheasant sa mundo. Bibihira itong makita sa Palawan dahil na rin sa kasalukuyang estado nitong vulnerable ayon sa datos ng IUCN. Oh my God! Kitang-kita yung puti sa cheek niya. Kaya siya tinawag na white cheek, Palawan Peacock Pheasant. Finally, first time to see a real wild Palawan Peacock Pheasant. Unang lumabas ang lalaking tandikan, nagsisilbi itong lookout sa kanyang mag-ina bago ito lumabas at manginain. Nang masigurong ligtas ang paligid, lumabas na ang mag-inang tandikan. Base sa pag-aaral, nasa halos 50,000 na lang ang kanilang bilang. Kaya malaking bagay ang maprotektahan ang sanktuaryong ito. Samantala, abala naman ang lalaking lawin o Brahmini kite sa pag-iikot. Naghahanap ito ng materyales sa gagawin niyang pugad. Mano-mano niya itong binubuo. Sa pagbuo ng pamilya, kailangan ng matibay na haligi. Inaalam ng lawin kung may banta sa kanilang tahanan. Kasama ang kanyang may bahay, pugad ang magsisilbi nilang regalo sa paparating nilang inakay.
Pero anumang tibay nito, sa halamang ito, may munting tirahan ang binubuo. Mga ibon na chestnut munya, abala rin sa paggawa ng kanilang pugad. Tulungan ang mag-asawang ibon sa pagkuha ng materyales at pag-aayos ng pugad. Ang pares na yellow-vented bulbul naman mukhang gustong makisiksik ng pugad. Habang ang sunbird abala sa paglilinis ng kanyang sarili. Ang mga ibong ito wala sa gubat kundi nasa bakuran ni Emily. Ang description ko dito is parang they have a live wild laboratory for birds. Dahil binibisita to ng mga iba-ibang species sa mga ibon. Nagsimulang dumating ang mga ibon sa kanilang hardin noong 2016. May mga tanim kasing itong prutas gaya ng atis. Ano yung pinaka nakaka-interesting na panoorin dito sa mga ibon dito sa bintana? Gawa nilang ng mga pugad. Opo. Yun po yung mga interesting na pinapanood namin. Kung paano nila gagawin, paano nila isi-shape yung itlog nila. Madalas dumalaw dito ang mga chestnut munya o mayang pula. Dati itong pambansang ibon ng Pilipinas bago napunta ang titulo sa Agila noong 1995. Ang chestnut munya kayang mangitlog hanggang 7, pero hindi lahat nabubuhay. Ganyan talaga ang buhay sa mga wild, sa mga buhay ilang. Survival of the fittest, elimination of the weak. Yung mga sadyang malalakas lang ang kayang mabuhay, pero yung mga mahina, may mga kapansanan, sila yung napupunta sa mga prey. Kung minsan, kahit ang magkapatid na ibon, sila rin ang nagpapatayan para mabuhay. Gaya ng ibong ito na hinulog ang kanyang kapatid sa pugad. Ang nahulog na ibon pwedeng mamatay sa gutom kapag hindi na nakabalik sa pugad para kumain. Pero ang higit na kinakatakutan ng mga ibon, ang tunog na ito. Patay na nang makita ko ang white-eared brown dove na binaril umano gamit ang holen. Ang ibong ito sa Pilipinas lang matatagpuan. Si June, hindi niya tunay na pangalan ang may-ari ng baril. Itong paghahunting, ano ba yan? Hanap buhay nyo o Dili. libangan? Pangulam lang. Bihira lang pangulam. Tsamba lang. Yung ginamit mong bala, natangay pa yung laman. Na. Ang ibon hindi na makakabalik sa kanyang pamilya. Kaya ikinento ko kay June ang kahalagahan ng ibon sa gubat. Pag hindi natin na-educate yung mga tao na wag na natin i-hunt tong mga ibon na ito, mauubos din sila. Si June nangakong hindi na uulitin ang kaniyang ginawa. Hindi na lalayo sa tao ang pangalaga na ibinibigay ng mga ibon sa kanilang inakay. Ang matiga nitong pagbuo ng pugad ay simbolo ng pagmamahal sa kanilang pamilya. Pero ang proteksyon sa kanilang mahal sa buhay, mangyayari lang kung may ligtas itong hardin at gubat na mababalikan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na
sa GMA Public Affairs YouTube channel.